What is up, guys? Real Austin here. Welcome back to my channel. And another update ng ating XADV 750. So, pinadala ko na sa Manila yung XADV ko. And nakarating naman ng maayos doon. Salamat pala sa rescue ko. Shout out! Woo! Anyway, so maganda yung weather dito ngayon sa Bicol. Sobrang init. Bihirang ganito pag December. Tingnan niya. 'Di ba? Sayang ng motor, hindi ko na-enjoy. Well, yun na nga. So, dinala yung motor sa JT Triumph and okay naman yung kinalabasan. Actually, naayos yung motor agad-agad. Pero, hayon, medyo somewhat disappointed pa rin ako kasi yung di ko alam kung baka ako lang may problema. Yung expectation ko lang siguro sa kanila ganong kataas kasi nga syempre since nag-handle sila ng big bike, ang ini-expect ko kasi syempre alam nila yung product nila. Kumbaga kahit pikit sila, alam nila i-troubleshoot yung mga ganong issue. Yung issue actually ng motor ko, hindi ko siya masasabing minor eh. Hindi ko rin siya masasabing major. Kasi nung time na nasira yung motor, ayaw na umandar. Detailed yung sinabi ko sa kanila na may power yung motor, walang display. Hindi mag-on yung display pag pinipindot mo yung start button ng motor. So yun yung pinaka hint doon eh. So somewhere ako talaga ang duda ko noon, somewhere meron talaga nangyayaring hindi okay doon sa motor. Nung dinala nung tao ko sa Honda JT Triumph sa Caloocan, actually okay naman siya. Kaso lang medyo disappointed kasi nung binaba nila yung motor, na kaagad nila yung issue. Na-resolve nila agad. May tanggal na wire doon sa anong tawag dito, sa may harap ng motor. Yun doon sa may loob ng parang sa manibela, somewhere there. May socket pala doon na I don't know kung anong nangyari, bakit natanggal yun. Kasi ako pag naglilinis naman ako ng motor, dinudukot ko yung loob nun, I see to it na hindi siya mahuhugot or So ang thinking ko, baka tinanggal yun at hindi na ibalik ng maayos. Kaya nung natagtag yung motor, kasi dito sa Sorsogon, syempre may mga dito, may mga part na medyo talagang pangit yung kalsada. So talagang matatagtag yung motor mo. Nung natagtag, siguro yun yung time na nag-hesitate na siya mag-start. Tapos nung natanggal siguro yung yung plug, kasi binaba ko dun sa rampa, dun sa sa garahe ko. Pagbaba ko siguro na alog yung yung socket natanggal.
Kaya ayaw niya na mag-start. So, just imagine, parang, wala naman akong problema sa expertise nila. Siguro, hindi lang ganun katindi yung ano nila, expertise nila. Kasi, kung binigay na sa'yo yung mga symptoms ng problema, dapat, somehow, meron kang mga basic na titingnan sa motor na pwede mong isabi doon sa kliyente mo. Kagaya ko na ang layo ko, remember nasa Bicol ako. Andito ako sa Sorsogon. Tapos kinuha pa ng tao ko yung auto ko sa dito para lang idala doon. And then ma-found out ko lang na tanggal yun sa akin. Okay lang sana kung marunong ako nun, di ba? Sayang naman yung effort ko dito na magdala-dala ka ng ganong motor tapos tatanggal lang yun sa akin. Kasi sa halagang 800 plus 1,000 na motor, hindi mo rin kasi pwedeng sabihin na ay normal yan, natatanggal talaga yun sa akin yun. What the di ba? Hindi pwedeng ganon. Di mo pwede sa akin sabihin yung gano'n kasi napaka yun, napaka inutil na na rason, 'di ba? Tanggal yun sa akin. Ayun na. Ang naalala ko, guys, nung natumba yung motor ko na yun, nagkagasgas yung fairings noon. Tapos since 2025 siya, hinanapan ko siya ng fairings. Ang sabi sa akin ng Honda, wala daw silang available. Normally, it will take like 3 months or 6 months bago makuha. Yan ang pakakaalala ko nung time na nirelease yan sa akin. Tapos, syempre, ayoko naman na maghintay ng ganung katagal. Though may pambili naman tayo ng fairings. Kaso lang napakatagal nun, boss, na na maghihintay ka ng ganung fairings lang, 'di ba? Pero naiintindihan naman natin na hindi naman lahat ng parts ng sasakyan nandiyan sa nasa dealer natin. So parang kotse din naman 'yan eh. So hindi ako makapaghintay. Ginawa ko, pumunta ako ng Honda Flagship. Pinabaklas ko yung fairings ng motor. So in other words, yung motor na yon, ang last touch si Honda Flagship sa Makati. Pero ang iniisip ko, kung tinanggal lang yung fairings, possible kaya na natanggal nila yung natanggal nila yung socket nun sa loob. Kasi nung kinuha ko yun sa Flagship ay sa GT Triumph, ang pinaka-issue lang nun is hindi pumapasok yung cambio. Tapos nag-hesitate na siya mag-start. Pero may display siya. Tapos ginawa nila, since marami nga silang kinabit, like yung crash guard, yung fog light, lahat-lahat, kailangan siguro i-reset. So ni-reset nila yon using the computer na dala nila doon sa pag-rescue nila sa akin. And then after that, wala nang problema. Tapos eto na, nung ginawa ni Honda Flagship, ayoko naman magturo. Ayoko magturo, pero hindi ko kasi nakita kung paano nila ginawa yung pagbaklas nung fairings. Kasi nandun ako sa lounge area nila sa taas. So, alangan naman tumambay ka sa baba, 'di ba? And knowing na mga mekaniko ng big bike 'yan. So, syempre, yung confidence level mo nung time na 'yon, talagang hindi ka dapat kabahan kasi hindi naman putyo-putyo yung gagawa eh. Kumbaga expert na 'yan. Tapos ito na nga yung nangyari. Yung socket hindi siguro na ikabit, natanggal. Kaya ang tanong ko, possible kaya yun? Well anyway, naikabit naman and somehow nagkaroon na ako ng idea kung ano yung mga possible na matanggal dun sa motor.
Kasi nung chinek ko yung mga fuse talaga, okay naman. Grabe to. So, in short, yung tiwala ko ba sa isang dealership doon sa flagship, medyo bumaba kasi nung dinala yung motor ko doon sa Honda JT Triumph, sabi din doon sa tao ko na yung fairings na pinabaklas namin at nung ikinabit, hindi na ikabit ng maayos. So, hindi naman rush yun. Kasi nung dinala ko yun doon, maaga naman pinakabit doon. Tapos iniwan naman yung sasakyan doon sa kanila. So, ayun, yun yung last touch doon, guys, yung Honda flagship. The way na kinabit yung mga fairings ko, na observe nung mechanic sa JT Triumph na hindi na ikabit ng maayos. Nakakalungkot kasi fairings lang yan eh. What more kung iba, 'di ba? Kung iba 'yung nangyari sa motor mo, ganong skills, pagbalik lang ng fairings di mo maikabit, mag-doubt ka na. Mag-doubt ka na. 'Di ba? So anyway, so yun yung ko sa siguro hindi ko nadadalin to sa hindi ko nadadalin yung mga motor ko sa sa Honda flagship. Medyo malayo yung JT Triumph and medyo hindi ako satisfied doon sa skill set nila, pero at least kahit papaano nagkaroon ako ng resolution doon sa problema ko na no power doon sa sa motor ko. And sana naman meron na mga mechanic na talagang ganun katindi. Kasi ang kilala ko lang na mechanic talaga ng Honda na talagang tiniwala ako talaga yung motor ko na CB1000. And then kahit hindi niya pa nakikita yung motor, kahit hindi ko pa ini-start, alam niya kaagad ko anong problema. Yung ikwento mo lang sa kanya yung kung ano nangyari, kung anong symptoms or kung anong nangyayari sa bike, alam niya na. Magaling yung kasi syempre product niya yun eh. Kumbaga motor nila yun eh. So alam niya na yung mga common na issue. So di ko alam dito sa GT Triumph kung hindi common yung no power sa kanila. Pero medyo alanganin ako sa skill set nila. Pero dahil nga nagawa nila ng resolution yung motor ko, doon ko na lang idadala. Wala naman akong ibang choice eh. Wala naman na ibang gagawa nun eh. Hindi ko naman pwedeng ipagawa sa mga putyo-putyong or kung kanino man, 'di ba? Di naman pwede. Kasi syempre, doon tayo sa kung sino ang nagbenta sa iyo, doon ka magpagawa. Ganun lang naman ako. So ayun guys, okay na yung XADB 750. Akala ko nga guys, talagang sa sobrang disappointment ko, akala ko nga ibebenta ko na yung motor. Kasi nga kung may nangyari doon sa motor na for example, hindi ka tanggap-tanggap na 2025 tapos nasira agad yung may parts doon na nasira, siguro matik yun, bebenta ko yun. Pero kung ganito na hindi naman kasalanan siguro ng motor yun, na natanggal lang yung plug dahil sa isang mekaniko na hindi na ikabit ng maayos, kung sino man siya, shoutout sa'yo, ang galing mo kuya, kung sino ka man. Pero baka iniisip ko nasa lang yan, nasa last touch yan eh, nasa Honda flagship lang yan, knowing na may supervisor pa nung time na yun ang kinabit yun. Kaya medyo kinabahan ako eh, kasi syempre doon natin dinadala. Syempre hindi naman naaamin yan, magtuturuan lang yan. Di ba? Ay nako. Pero anyway, okay na guys, umaandar na yung motor,
nasa Makati na yung motor, ay nasa ano na, sa garahe na sa Cavite. Okay naman na siya. Wala naman na major na nangyari. So, masaya na rin ako somehow. Kahit hindi natin na-enjoy yung ride. Naka-ride lang ako dito ng one time lang ata. And then, ayun, yun lang. So, nakakalungkot. Anyway, so again, salamat sa time. This is Real Austin. You ride safe. Peace. Happy New Year.